So ito po mga kababayan. Ganito po kasi yan ang nangyari. Dati, nung lumabas itong warrant ni Tatay Digong nila, di ba? Ma'am Imelda, Tan official, hello po. Nung lumabas itong warrant of arrest ni Duterte, nung nasa Hong Kong pa siya, sinisi din ng mga DDS vlogger, lalong-lalo na nila Banat Bay, di ba? Na fake news si Yusek Claire Castro at si G. Ruiz ng PCO, ya? Ng Presidential Communication Office. So sinabihan nilang fake news si Yusek at saka si G. Ruiz. Ngayon, pagka after 2 days, yung sinabi nilang fake news, nagkatotoo. Yeah. Yan ang ginawa nitong mga kababayan, nitong mga DDS. Kaya hindi na po ako magtaka, ganyan sila. Basta mapagtanggol lang nila kasi bayad nga sila. Yeah. Una, nung lumabas, kung naalala ninyo nung March, actually pumutok itong usaping warrant ni Digong, no? March 9. Yeah, March 9. Tapos ipinost ito ng Rappler na merong warrant, ganyan-ganyan. So kumakalat na yun sa sambayan ng Pilipino. Tapos pati ang PCO or Presidential Communication Office nila Yusek Claire Castro at ni G. Ruiz noon, hindi pa si Dave, anong apelido niya? Villanueva ba? Si Dave Villanueva ba yung nasa PCO ngayon? Dave Gomez. Hindi pa si Dave Gomez, si G. Ruiz pa lang, sinabihan na ni Banat Bay na fake news. Nagpakalat daw ng fake news. Mismo ang Malacanang daw, nagpakalat ng fake news na may warrant si Digong. So ngayon mangyayari mga kababayan, hindi sila naniniwala. Siniraan nila ang Malacanang, na mismo daw ang Malacanang na dapat nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang sinabi nila, bakit ang Malacanang pa mismo ang nagpakalat ng fake news? Kalaunan, naging March 10, March 9, lumabas itong issue. March 10, ito na, kumakalat na, nag-boom na, sumabog na, lahat kami, mga vloggers, ayan, nag-usap-usap na kami, ganyan, may mga sa GC, sa group chat, ganyan-ganyan sila. Tapos sabi nila, totoo ba talaga na may warrant, ganyan-ganyan? Kasi, bilasa na itong mga DDS. Hindi naman pakali. Galit na itong mga vloggers katulad nila Banat Bay. Ganito, ganon, ganyan-ganyan. Sino pa yon? Sila sila Maharlika, si Banat Bay, Harry Roque. Nagulantang ang lahat. Sabi nila, tignan ninyo, Malacanang mismo nagpapakalat, fake news sila. Pagdating ng March 11 ng umaga, alas 7, alas 6 yata to, alas 8, nagulat sila na merong nag-deployed ng 2,000 kapulis sa Davao Airport. Sabi nila, wala yan, ano yan, tawag dito. Mga kababayan, ang sabi, pasensya na mga kababayan may warning po ang may warning para sa bagyo. So nag-deployed ng 2,000 kapulis doon sa Davao Airport. Na ang akala nila, bakit nag-deployed ganyan? Practice lang daw, practice para hulihin si Digong. So walang naniniwala kasi fake news nga ang pinakalat. Ito mga DDS vloggers katulad kay Banat Bay. Dapat nung unang nangyari kay Digong, dapat aware na kayo. Kasi nangyari na yan Kung naalala ninyo, naglabas ang Rappler March 9. March 10, nag-boom, nagulantang ang buong Pilipinas. Network setup timeout. Please restart the camera and set up the network. Nagulantang ang buong Pilipinas. Pagka March 11, doon na. Di ba? Doon na mga kababayan, nagulantang ang sambayanang Pilipino na paglapag ni Digong galing Hong Kong, inaristo siya sa mismong NAIA. Sa Villamor Airbase, sa NAIA, nilipat siya sa Villamor, hanggang sa dito na, nagkakagulo-gulo na, hanggang sa umabot na ng gabi, umabot na ng alas 8 ng gabi, umabot ng ilang oras, nakatambay doon, may oxygen pang keme, nilagay sa ilong, wala namang wire. Diba, Ma'am Delia Rosario, Jan Serisa Force, at kay Ma'am Scarlett Barcelona, hello po. Kaya ngayon, ulat mga kababayan, ito po yung sinabi ni Banat Bay. Gusto ko lang pong mga kababayan, iparating sa inyo na sinabihan ni Banat Bay si Boying Rimulya na fake news. Ito Ka talaga, Boying Rimulya. Ombudsman ka na ngayon pero parang troll pa rin kung umasta. Nagpakalat ka na naman ng fake news. Sabi mo may warrant of arrest na raw si Bato. Wala naman pala. Kahit kapatid mo, tinabla ka na. Ano to, Boying? Diversion tactic para ilihis ang issue ng korupsyon ni Marcos at mga... Ayan na naman tayo. Banat Bay?
diversion tactic para ilihis ang korupsyon ni Marcos. Si Marcos na naman pinagbintangan sa korupsyon, samantalang sa panahon ng administrasyon naman ni Digong nangyari lahat yan. Mamaya pag-usapan natin. Yung patungkol dyan sa administrasyon ni Digong, kung sino ba talaga ang korap. Si Marcos ba o si Digong? Ayan na naman tayo mga kababayan. Si Boying na naman ang pinutakti nitong mga bobong DDS vlogger. Oo, ang sabi na naman nila, ayan na naman Boying, nagpakalat ka na naman ng fake news. O diversionary tactic na naman ito para ilihis na naman ang issue sa korupsyon ni Marcos. Hindi na naman sila naniniwala mga kababayan. Ma'am Sinaida Taha, may love shout out po. Yeah. Hindi na naman sila naniniwala. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nung nag-boom ang warrant ni Digong noong March 9, 2025, pagka March 10, nagulantang ang taong bayan. Pagka March 11, doon na inaristo si Digong. So hindi ba kaya? Hindi ba kaya? Baka mo sa gobyerno? O baka gusto mong takpan ng sablay ng Office of... Ayan. Ano to, Boying? Diversion tactic para ilihis ang issue ng korupsyon ni Marcos at mga bata mo sa gobyerno? O baka gusto mong takpan ng sablay ng Office of the Ombudsman? Puro Salamat, press releases, pero walang hustisya. O baka naman gusto mo manipsip kay Marcos, hoping mapansin at mabigyan ng bagong pabor. O baka gusto mo lang i-flex na may power ka kahit credibility mo, ubus na. Ayan na. Releases, pero walang mo sa gobyerno? O baka gusto mong takpan ng sablay ng Office of the Ombudsman? Baka daw gustong takpan ni Boying ang sablay ng Office of the Ombudsman. Kailan ba naging sablay si Boying? Pagkakaalam ko si Martires ang maraming sablay. Yung kaso ni Joel Villanueva, dinismiss. Kalaunan, tinanong, hindi alam. Tapos, yung kaso na i-final ni Trillanes kay Digong at kay Bongo, nawala. So bakit si Boying, alam niyo ang mga DDS, yung mga taktika nitong mga DDS, yung kasalanan ng mga naunang umupo, doon nila ibinabato sa mga kasalukuyang nakaupo. Katulad niyan, nag-ingay daw si Boying para pagtakpan ang sablay. Pero walang para pagtakpan ang sablay ng ombudsman. Samantalang ang pagkakaalam ko, yung sablay dyan si Martires. Biruin mo, bababa ka na lang, ilang buwan na lang, 2 buwan na lang, bababa ka na sa posisyon mo bilang ombudsman. Nag-hired ka ng halos 200 plus na empleyado. So, hindi ba palpak ang tawag dun? Anong rason ba't nag-hired ka ng napakadaming empleyado? Para saan? Gawing mata? Diba? Tapos ano pa ang sunod? Kaso ni Joel Villanueva. Binaba ni Conchita Morales Carpio or Carpio Morales. Nagulat ang sambayanan at maskin si Conchita na dating ombudsman ay nabura. Ngayon nung tinanong si Martires, hindi daw niya alam kung baka na-dismiss daw niya, ganyan-ganyan, imposible. Pera ng taong bayan yan, madidismiss nang hindi mo alam. Ano ka, tanga lang? Ano, tulog? Ano yon? Nag-ombudsman ka pa kung ulyanin ka naman pala. Diba? Pagtakpan daw, walang pagtakpan si Boying. Kaya nga araw-araw nagpa-press-con yan para transparency at malalaman ng tao bawat galaw ng ombudsman. Tapos sasabihin mo ngayon, pinagtakpan. Kayo ang pinagtakpan ninyo, ang kabulastugan ng Administrasyong Duterte, biruin nyo, ang salin, kailangan pribado. Diba? Sa Series 4, hello po sa inyo dyan, Ma'am Chaichir. And kay Ma'am Jusilin, hello po. Kita ninyo, pagtakpan ni Boying, saan ka nakakita pagtakpan? Tapos araw-araw ay press-con. Ngayon ulitin ko ang sabi ni Banatbay, fake news daw si Boying dahil dyan sa pagpapakalat ng issue about sa warrant ni Bato. Sabi ko sa inyo, ayaw kong pangunahan. Baka malay natin pagkatapos ng bagyo, aristuhin si Bato. Nagtatanong lang. Mga kababayan, hindi ko lang alam malay natin kasi imagine ninyo mga kababayan, itong puzzle ito Kung naalala ninyo noon, si Trillanes nagsalita Oktubre. 'Di ba? Nobyembre nagsalita si Trillanes na aristuhin si Duterte, lalabas ang warrant. So pagdating ng March, inaristo nga. So November, December, January, February, March.
5 buwan. 5 buwan yun ha. Nobyembre si Trillanes nagsalita na lalabas na ang warrant ni Digong. So, November, December, January, February, March. 5 months. Ibalik natin ngayon. Kung ngayong Nobyembre, lumabas ang warrant ni Bato, balik tayo, backward. November, October, September, August, June, July. July. Kailan si Trillanes nagsabing lalabas? 'Di ba July at August? So every 5 months may puzzle yan, nagtutugma, nag-a-accurate. Nung nagsalita si Trillanes ng August or July, nalalabas ang warrant ni Bato, malayo lang ang Pasko or bagong taon, nagkatotoo. Lumabas nga November. Nung nagsalita si Bato last, nung naaresto si Digong, November, lumabas March. Every 5 months, lumulusot, nagkakatotoo, nagka-accurate. Ngayon mga kababayan, ako nagtatanong lang, sa mga DDS, naniniwala po ba kayo o hindi? Kasi ako naniniwala ako na may warrant na. Ngayon, malay po natin, hindi po maari-aresto si Bato at this time. Kasi bakit? May bagyo. Busy ang gobyerno. Maraming unahin kaysa sa pag-aresto. Wala, sabi nga ni Attorney Conte, wala naman kami kasing iniisip na may tsansang tatakas si Bato. Wala po kaming narinig na tatakas si Bato. Kampante kami. So, ibig sabihin, kung ang gobyerno, unahin pa ba ang pag-aresto kay Bato o mas unahin ang kapakanan ng bagyo? Ng mga masasalanta ng bagyo, malamang uunahin nila itong mga biktima sa bagyo kasi may bagyo ngayon. Malay natin pagkatapos ng bagyo. Malay natin pagkatapos ng bagyo, doon na arestuhin si Bato. At syempre, mga kababayan, ulitin ko sa inyo, pulis. Si Bato po, kahit ganyan yan, marami pa rin yang mga kabaro. Sinasabing kabaro. Mga pare-pare, kumpare-kumpare sa PNP. Hindi po basta-bastang magpapa-aresto yan. Either man laban yan or else magtatago yan. Magiging manhunt operation pa yan or di kaya magiging manlaban pa yan. Kaya hindi po basta-basta na gano'n na lang kadali arestuhin si Bato. Si Digong kasi hindi basta-basta makapanlaban yun. Alam nyo kung bakit? Hindi naman na si Digong marunong mag-iskrema kasi nga ugod-ugod na nga. At saka wala na siyang magawa kasi mismo sa airport doon na siya. Nilibot na napakaraming pulis, wala siyang magawa. Si Bato nasa laya. No? Maliban na lang kung dyan siya sa loob ng Senado at antayin siya kung kailan siya lalabas o hindi. Yun po yun, mga kababayan. Kaya mga DDS na nagsabi na fake news si Boying, panindigan ninyo, ganyan din naman ang nangyayari ganyan din naman ang nangyari noon kay Digong. Sabi ninyo, hindi totoong may warrant. Fake news si G. Ruiz at si Jose Claire Castro ng PCO. Mismo, kita ninyo, binalita ng Rappler na may warrant na lalabas. Sinang-ayunan pa ni PCO, G. Ruiz at ni Auntie Claire. Mga fake news yan. After 2 days, na-aristo si Digong. Ano nangyari? Napanganga kayong lahat. Okay, taharangin ng Supreme Court kaya matagalan pa yan. Nako, ito pa, mga kababayan. Hindi po totoong haharangin ng Supreme Court yan. Ako pa lang mismo, puputulin ko na yan. Yung sinasabi ninyong extradition rules ng Supreme Court, hindi tatalab yan, mga kababayan. Ito, idugtong na natin to. Gusto nyo pag-usapan yan?